Okay, magandang gabi sa lahat. Narito na naman tayo sa Debaters Convention Live at magaganapin mulit ang isang debate sa pagitan ng ating mga kapatid na Islam at ang mga Roman Catholic. No? So, ang ating kapatid na si Denmar Santiago at si Ali Sultan ng Islam. Okay, yung rules natin, napaka-simple lang naman yan. Gusto ko lang ipaalala na kapag tayo po ay nagtanong ng categorical, sasagot po ng categorical at bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag ng 20 seconds. At kapag tinanong naman ng pagpapaliwanag, 20 seconds lamang yung ibibigay natin pagpapaliwanag din mula doon sa sa tinatanong. So ano yan, 10 minutes for the presentation ng affirmative at 7 minutes for cross-exam and 10 minutes vice versa po yan. So yan yung ating mga nililinaw para kapag sa debate na ho ay hindi tayo mapuntusan o hindi tayo mabawasan ng minuto at o oras. So, pumapayag ba ang mga debaters ngayong gabi? Yes po, Pastor. I agree. Okay. Sir Ali Yes. Sultan? Yes. Okay, salamat. So, ang affirmative ngayong gabi ay si Denmar Santiago, tama ba? Hindi, ako. Kasi pananampalataya sorry. namin yan. Okay, sige. Affirmatibo dito ang ating kapatid na mga Muslim, no? Si Ali Sultan. Patutunayan ni Sir Ali Sultan na si Muhammad ay tunay na propeta. Tama po ba? Yes. Ang ganito ang topic, sino ba ang huling sugo, si Muhammad o si Jesus? Okay, sorry. Hindi ko masyadong naalala. So patutunayan ko sino ba ang tunay na sugo.
Si Propeta Muhammad ba o si Jesus? Huling So, sugo. huling sugo. Ang kay Sir Ali dito ay siyempre si Muhammad. At Oh, kalagayan naman na si Jesus, siyempre sa ating kapatid na Kristiyano na si Denmar Santiago ng CF Clam, no? So, okay. Without further ado, no? Ibibigay na natin ang oras at standby lang kayo dyan sa mga nasa live sa Debaters Convention page at sa YouTube natin o kung gusto nyong mag-subscribe, subscribe nyo na, no? At click nyo yung notification bell para updated kayo dun sa mga ina-upload ng ating admin para dun sa mga previous debates para mapanood ninyo. Okay? So, Sir Ali Sultan, ready ka na? sige. Bismillahirrahmanirrahim. Ali, Alhamdulillah. Ready ka na? Yes, ready na. Okay, I give you 10 minutes. So, as usual, ako ay babase kung nasa lab ay may oras, doon ako babase. Bro Rasha, pwede ba nating i-plus yung para hindi na ako mag-timer? Okay. Sige, salamat. Bro Ali, your time starts now. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sa ngalan ng Allah, napakamawain at napakamahabagin. Ang papuri ay kay Allah lamang. Siya ang Diyos ng lahat ng nilikha. Ang topic namin, sino ba ang huling sugo? Si Muhammad o si Jesus? Patutunayan kung ang huling sugo ay si Muhammad. Dahil nabanggit sa Quran 33:40. Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyong mga kalalakihan, ngunit siya ay sugo na panghuling sugo, huling propeta. Yan ang batayan ko. Ito si Muhammad ay sugo ito sa sangkatauhan. Nabanggit din sa Quran 21:107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Si Muhammad, sinabi ng Allah, walang layunin sa pagsugo namin sa iyo o Muhammad maliban ikaw ay sugo sa lahat ng mga nilikha, lahat ng sangkatauhan. Ayan, si Muhammad, siya ay universal prophet, siya ay sugo sa lahat ng sangkatauhan, wala nang susunod pa sa kanya na ibang sugo. Siya ang pinakahuli. Yan. At ito naman si Jesus, siya ay sugo din. Ngunit si Jesus ay sugo siya doon sa Israelita, sa Israel. Nabanggit sa Quran 61:6, sinabi ng Allah, sinabi ni Jesus, katotohanan ang kanang Israel, ako ay sugo sa inyo ng Allah. Yon. Ipinahayag ni Jesus na siya ay sugo doon sa mga angkan ng Israel. Angkan ng Israel. At ganon din kahit sa Biblia, sa Matthew 15:24 ay sinabi ni Jesus, ako ay sugo lamang sa mga topang nangaligaw sa bayan ng Israel. Kaya si Jesus ay doon siya isinugo sa mga Israelita, hindi pangkalahatan. Kaya itong si Muhammad ay sugo na universal prophet, pang mundo, buong daigdig. Lahat ng Muslim ngayon ay sugo sa kanila si Muhammad. Kahit hindi matanggap ng iba, ay ang katotohanan, sugo pa rin si Muhammad. Katulad yan ng mga unang mga propeta. Si Moises ay hindi natanggap ni Paraon na sugo sa kanila si Moises, ngunit ang katotohanan ay si Moises ay sugo pa rin kay Paraon at yung mga tauhan ni Paraon.
Kahit itinanggi nila si Moises, pero ang totoo ay sugo pa rin sa kanila. Itong si Muhammad, tinutukoy din sa Bible na sugo siya doon sa Deuteronomy 18:18. Sinabi ng Diyos, "O Moises, pipili ako ng sugo na kagaya mo." Ang kagaya ni Moises ay si Muhammad dahil si Muhammad ay ipinanganak na karaniwan, ganun din si Moises. Hindi itinutukoy kay Jesus dahil si Jesus ay hindi ipinanganak na karaniwan. Si Jesus ay walang tatay, ngunit mayroon siyang nanay. Yan. At si Jesus naman ay siya yung tinutukoy na lilitaw doon sa mga Hudyo na sugo. Yan, si Muhammad ay sugo. Kahit hindi nakasalamuhan ni Muhammad yung mga Hudyo, ngunit doon sa talata na yon sa Deuteronomy 18:18 ay yun yung darating pa yon, huling sugo. Kaya si Muhammad ang tinutukoy diyan. Ganon din doon sa Juan 14:16 na sinabi ni Jesus, "Dadalangin ako sa Diyos na bigyan kayo ng iba pang mga alyo na mga kasama niyo magpakailanman." Yun ay tumutukoy kay Muhammad dahil si Muhammad ay sugo na mag-alyo siya dahil sugo siya. Hindi tinutukoy kay Espiritu dahil si Espiritu ay hindi siya sugo, hindi yan makaalyo. At saka si Muhammad ay may dalang makaalyo. Yan ang Quran at Hadith. At saka itong doon sa talata na yon ay darating pa yon. Hiningi ni Jesus na bigyan sila ng darating na propeta, mga alyo. Ay si Espiritu ay mayroon na yun sa oras na yun, kaya hindi si Espiritu ang tinutukoy doon. At doon din sa Isaiah 29:12, nabanggit doon na nabigay sa hindi marunong bumasa yung aklat. At sinabi sa kanya, bumasa kasi sinagot niya, "Hindi ako marunong bumasa." Si Muhammad yun kasi natugma doon sa Quran, noong ipahayag sa kanya yung unang talata sa Quran, ay sinabi niya, "Hindi ako marunong bumasa." Kaya yun, si Muhammad yung mga hula diyan sa Biblia. Last 4 minutes. Okay. At saka isa rin na katibayan na si Muhammad ay mabuting tao ay siya ang nabanggit sa Google na most influential person, the greatest man in the world. Okay. Dadako ako doon sa unang itong debate namin ay mayroon siyang ipinahayag na mga atake niya kay Muhammad. Yung si Muhammad daw ay pinayagan na maasawan niya si Maryam. Ngunit itinanong ko sa kanya, sinong Maryam ba yun? Yun yung nanay ni Jesus. Sabi niya, hindi. Ganun pala. Walang problema doon kung may kapangalan si Maryam na inasawa ni Muhammad. Kaya dahil doon, basag na yung nanggagaling sa bibig niya. Mayroon din siyang atake doon daw sa Quran 32:37 na inasawa daw ni Muhammad yung nahiwalayan ng ampon niya, adopted son niya. Itinanong ko sa kanya, yung adopted son ni Muhammad, anak ba niya yun? Sabi niya, hindi, ampon niya yun. Makinig kaigan na Dinmar, yung sa Islam, yung nahiwalayan ng ampon ay pwede yung pakasalan. Pag umabot yung edad, ang edad ay 3 months. Pag nahiwalayan yung babae, ay 3 months. Pag abot ang 3 months, pwede pakasalan ng iba. Kaya umabot yung edad, pinakasalan ni Muhammad. Pero ang bawal sa Islam ay ang pakasalan mo yung nahiwalayan ng tunay mong anak. Kaya dahil diyan, basag na yung nanggagaling sa bibig mo na si Muhammad ay bulaan propeta dahil inasawan niya yung nahiwalayan ng adopted son niya. Kasi hindi niya anak na tunay si Zaid eh. Yun. Yung nanggagaling din sa bibig mo na kinopya ni Muhammad yung mga kwento-kwento ng mga Hudyo, yan ay kasinungalingan. Walang problema dyan. Kasi si Muhammad, hindi yan na marunong sumulat, hindi marunong bumasa.
Basag na yung galing sa bibig mo. Yung atake mo din na mayroong ipinahayag kay Muhammad na satanic verses. Ibinigay mo yung Quran 20:52. Basahin ko kaya ito? Ano ba ito? Nanggagaling sa bibig mo na satanic verses sa Quran. Surah 20:52. Hindi kami kailanman nagsugo ng una pa sa iyo ng sugo o propeta, maliban na kung siya ay nagpapahayag ng revelasyon, si Satanas ay naghahagis dito ng ilang kasinungalingan. Ito pala ay yung mga unang sugo, pag nagpapahayag sila ng mga aklat nila, revelasyon sa kanila, ay naghahagis ng kasinungalingan si Satanas. Doon pala yun sa mga unang panahon na naghaharang si Satanas. Gawain yun ni Satanas eh. Pero hindi yung tumutukoy kay Muhammad. Basag na naman yung galing sa bibig mo. Ano pa yung sinasabi mo na si Muhammad ay kasama niya si Satanas? Fake yan. Fabricated hadith yan. Kasi halata yung fabricated hadith eh. Ayan. Yung sinasabi mo na si Muhammad ay nagdadala ng apoy. Kasinungalingan din yan. Hindi pala. Sabi mo, ang Allah, ang dinidiyos namin ay nagdadala ng apoy. Time na. Time sa. Kasinungalingan yan. Time sa. Okay, sige. Okay, dyan nagtatapos ang presentation ng ating affirmative. Nadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng negative side. Golden Mark, ready ka na? Hello? Yes po. Pastor, ready na po. Okay, so 7 minutes for your cross-examination. Your time starts na. Okay, magandang gabi, Brother Ali. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, batay dyan sa Deuteronomy 18:18, saan manggagaling yung sugo? Sa gitna ng mga Israelita o sa labas ng mga Israelita? Maingay ito, maingay. Saan galing itong ingay? Pwede ulit yung tanong, ano ba yan? Ulitin ko. Sa Deuteronomy 18:18, saan manggagaling yung sugo? Sa gitna ng mga Israelita o sa labas ng mga Israelita? Yung Deuteronomy 18:18, hindi binanggit doon na ang pipiliin ng Diyos ay kasama lang sa... Stop time muna. Moderator's time. Sir Ali, warning yan categorical yung tanong niya. Pakisagot mo ng categorical. Warn your unang warning para sa'yo. So yung time natin ay Yes. resume natin yung time. Okay. Continue. Waldemar. Paki-ulit yung tanong. Kasi hindi niya sinabi na categorical. Ulitin ko yung tanong. Sa Deuteronomy 18:18, saan manggagaling yung sugo na propeta? Sa labas ng mga Israelita o sa gitna ng mga Israelita? Hindi yan categorical. Nanggagaling yung sugo sa labas ng mga Israelita kasi ang tinutukoy na sugo na manggaling sa gitna ng Israelita ay si Jesus yon. Pero yung kapareho ni Moises ay si Muhammad yon. Yan ang sagot ko. Next Okay. question. Sa talatang Deuteronomy 18:18, may mababasa ka ba doon na yung tinatawag ng Diyos na propeta ay manggagaling sa labas ng mga Israelita? Meron ka ba nabasa o wala? Walang mabasa doon. Ngunit ang nabanggit doon sa Deuteronomy 18:18 ay yung kapareho ni Muhammad.
Kaya si Muhammad yun dahil si Moises ay ipinanganak na karaniwan, mayroong siyang tatay at mayroong siyang nanay. Ganon din si Muhammad. Hindi tinutukoy kay Jesus dahil si Jesus ay ipinanganak na hindi karaniwan dahil mayroong siyang nanay, ngunit wala siyang tatay. Next question. Okay, next question. Kanina tinatanong kita, sabi mo mula sa labas ng mga Israelita. Nung tinanong kita ulit kung mayroon ka mababasa, ang sabi mo wala kang mababasa na nanggaling sa labas ng mga Israelita. Tanong ko sa iyo, yung sinabi mo na ang sugong propeta ay galing sa labas ng mga Israelita, ay tinatanggap mo ba na isang kasinungalingan? Oo o hindi? Hindi ko tinatanggap dahil si Muhammad ay tunay din na propeta dahil nabanggit sa Quran at siya ay nakaugnay sa lahi ni Abraham. Ang mga peking propeta ay yung hindi nakaugnay sa lahi ni Abraham. Yung anak ni Abraham, si Ismail, ay doon nanggaling si Muhammad. Kaya walang Okay, problema. next question. Next question. So, hindi mo tinatanggap porque wala ka nabasa, hindi mo pa rin tinatanggap. Okay, sige, iwanan kita diyan. Ngayon, ang sunod kong tanong, no? May mababasa ka ba na Muhammad diyan sa Deuteronomy 18:18? Meron na wala? Wala, kasi hula yan. Ang nakalagay diyan sa Deuteronomy 18:18 ay pipili ang Diyos ng katulad ni Moises. Si Moises ay katulad niya si Jesus. Hindi lang doon sa ipinanganak silang karaniwan. Nag-asawa si Moises, nag-asawa din si Muhammad. Si Jesus ay hindi nag-asawa. Next question. Okay, next question. Sabi mo, si Muhammad at si Moses ay parehong propeta. Kaya sila ay pareho silang propeta, no? Kaya sila ay sugo. Tanong ko, Brother Ali, si Muhammad ba ay nakapagpahati ng dagat? Hindi, iba-iba. Answer, hindi naghati ng dagat kasi iba-iba ang mga ibinigay sa kanila ng mga himala. Ngunit si Muhammad ay mayroon din himala. Okay, next question ko, Brother Ali. Next question. Ang sabi mo, si Muhammad at si Moses ay magkatulad. Tanong ko sa iyo, si Muhammad ba ibinigyan din ba ng 10 utos sa bundok ng Sinai? O hindi? Hindi. Ngunit binigyan siya ng Quran. Ang sinasabi kong kaparihuan ni Moises at Muhammad ay hindi yung mga ibinigay sa kanya na aklat tulad yung 10 utos at yung himala kay Moises. Hindi ganon. Ang tinutukoy ko na Next question, okay. Tanong ko, kung magkapareho si Muhammad at saka si Moses ba nag-asawa ng 9 years old gaya ni Isa? O hindi? Hindi. Ngunit nag-asawa din si Moises. Ngunit hindi kailangan magkapari-pareho ang aasawahin ng tao. Tulad mo, yung inasawa mo ay hindi pareho sa inasawa ng ibang tao. Mga lugaw na yan ng mga tanong. Pero walang problema dyan. Okay, next question. Dito sa binanggit mo na wala nang iba pang huling sugo. Okay, sino ang nauna? Si Kristo o si Muhammad? Si Jesus. Si Kristo. Jesus. Siya ang nauna, siya ang ika-24, tapos panghuli si Muhammad ika-25. Gets mo? Okay. Next question. Kasunod ni Kristo si Muhammad, 'di ba? Kung kasunod ni Muhammad si Kristo, wala na bang sumunod na ibang sugo si Muhammad para mangaral sa sanlibutan? Meron o wala? Wala. Yung propeta wala. Pero mayroong nangaral na Time's up. mga maalam, pero hindi sila mga sugo. Okay. Time's up. Time's up. Okay, dyan nagtatapos ang ating cross-examination ng ating kapatid na Denmar ng CFD.
o si F-Plump. So, dadako naman tayo sa presentation ng negative side Okay. other than Mar. Yes Are po, you ready na ready? po, Pastor. 10 minutes for you. Your Okay. time starts now. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at muli po ito po ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. At ngayon po gabi, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ebanghelyo na siyang itinataguyod nating mga Kristiyano, walang iba kundi ang buhay ng ating Panginoong Kristo na siyang kinikilala natin na huling sugo sa mga huling araw. Ngayon po, bago po ako dumako diyan mga kapatid, ay gusto ko munang batiin ang lahat po ng nasa live. Ayan. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po mga kapatid, umpisahan po natin ang aking presentation. Patutunayan ko po sa inyo na si Muhammad ay si Kristo ay huling sugo sa ating panahon at hindi si Muhammad. Okay, so basahin ko po muna ito mga kapatid, yung nasa nasa Hebreo 1:1. Ito po no mababasa natin. Yung Hebreo 1:1 dito po sa Tagalog. Okay, sabi po diyan ay ganito. Ayan. Teka lang po Hebreo 1:1. Sabi diyan, noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, no, na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Kaya po mga kapatid, ang binabanggit po dyan ng ating Panginoon Kristo ay isinugo sa mga huling araw. Siya po ang pinakahuli na isinugo. Okay? Papaanong huli? Sa paraan o konteksto na siya ang pinakahuling Mesaya, no? Siya ang pinakahuling propeta na isinugo ng Diyos kasi si Kristo ay isa ring propeta. Siya ang pinakahuling propeta na isinugo ng Diyos. Ngayon po, mga kapatid, bilang ako naman po ay nakapag-aral ng Hebrew or biblical language, no? Ngayon po mga kapatid, pag binasa natin itong Hebreo 1:1 hanggang 2, no? Pag binasa natin ito sa Hebrew, mga kapatid, ang labas nito is at the last days. No, ano po ibig sabihin ng at the last days? Sabi dito sa Bible Soft New Exhaustive Strong's Number and Concordance with Expanded Greek and Hebrew Dictionary. Yan po sabi Hemera. Ito Hemera from the last days, no? Para aware po kayo sa aking binabasa, babasahin ko po pala muna yung Greek ng Hebrew chapter 1 verse 1 to 2. So basahin ko po muna o umpisa na lang natin do sa versikulo 2. Sabi doon, ayan, Epi eskatos ho hemera hutos laleo ego en huyos hon titemi klenornomos pas dia hoskay peyo ho ayon. Ayan, narinig niyo po ang Greek ng Hebrew chapter 1 verse 2. Ang hemera po na binanggit ko kanina, sabi dito, no, a derivative from hemai, no? Hemai or New Testament 1476. Ang sabi po diyan ay always defined more or less clearly by context. Ayan, ano po ang context? Ang sabi diyan, mga kapatid, the time space between dawn, dark, whole 24 hours, several days, the last days, the period. So, ang pinag-uusapan dito ay period o panahon, mga kapatid, no? Sa ibang salin, ganito, basahin natin yan. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon. Okay? At sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay? Ngayon, yung binasa kong yun, mga kapatid, it always nandoon tayo sa context.
no, at the end times na period, no, yung panahon na ating binabanggit. No, ano yung pinatutungkulan ko dito? Pag ginamit natin yung hemera, mga kapatid, it is always tumutukoy sa mga huling araw. Okay, last 5 minutes. Okay, thank you. That's fine. Thank you. Sa mga huling araw. Okay? So, pagka binasa natin ito, mga kapatid, dito sa ikalawang Pedro 3:4, sabi diya 3:3 pala muna. Na malaman muna ito sa mga huling araw. Nabanggit po ang huling araw ulit ay magsisiparito ang mga manunuyan, mga pagtutuya, na magsisilakad ayon sa kanilang mga pita. Okay, binanggit mo diyan yung huling araw. Pag binasa nyo po yung 3:9 hanggang 10, nandiyan po yung paghuhukom. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ginamit natin yung salitang hemera, sa konteksto ng Biblia, iyan po ay parating pumapatungkol sa panahon na bago ang araw ng paghukom. Okay, from the Greek word hemera. Tandaan nyo po, nabasa natin, no, na si Kristo isinugo ng Diyos sa mga huling araw. Okay? Yung huling araw ba may kasunod pa po ba? Wala na. Dahil huling araw na, no? Paano natin mapapatibayan 'yan? Babasahin po natin yung aking sinasabi kanina na ikalawang Pedro 3:9 hanggang 10. Sabi diyan, kanina ang binasa natin ay versikulo 3. Ang babasahin lang natin ay 9 at 10. Sabi diyan, no? Hindi mapagpapaliban ang Panginoon ang tungkol sa kanyang pangako. Yan, sabi niya diyan, ano yung pangako na yan? Na darating ang Panginoon o araw na Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan sa araw na yaon ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa sobrang init at ang mga lupa, ang mga gayon ay pawang mga masusunog. So therefore, mga kapatid, pag sinabi nating huling araw, maliwanag na ito ay malapit na bago pa magtapos ang sanglibutan. Okay, yun po ang panahon na yon. So aking pinatutunayan sa inyo sa isang talata pa lamang ng Biblia na ang ating Panginoon Kristo ay huling sugo sa mga huling araw. No? Ngayon, mga kapatid, kapag sinabi nating huling araw, no, kahit sa iba pang konteksto natin tignan, no, gaya sa Magandang Balita Biblia at kahit dito sa Darby Translation, sabi diyan, no, Hebrews chapter 1 verse 2, at the end of these days has spoken to us in the person of the Son, who has established there of all things, by whom also He made the worlds. Okay? Dito rin sa Basic Bible English, sabi dito, but now at the end of these days. No? And sabi naman din dito sa New Testament in Modern Speech na translation, has at the end of these days. Okay? Sinalin naman po dito sa Amplified Bible bilang, but in the last of these days, He has spoken to us the person of His Son. Okay? So nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hesukristo sa mga huling araw. Okay? At the end of these last days, or in the end of these days, no, ayan yung mga salinayan ng hemera. Okay. So ngayon, mga kapatid, ano yung katiyakan na si Kristo malapit ng pumarito? Okay. Ngayon, malapit ng pumarito. Nandiyan po sa Apokalipsis yan. Okay, sabi diyan sa Apokalipsis, no, 13, sabi diyan, no, makinig kayo, darating na ako, dala ko mga gantimpalang ibibigay sa inyo sa bawat isa sa inyo na ayon sa inyong ginawa. No, akong si Jesus, sabi niya. Akong si Jesus ang nagsugo sa anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag ninyo sa mga iglesia. Okay, kailan ipinahahayag ito ni Kristo? Pinahahayag ito ni Kristo dito po sa Apokalipsis, sabi ni San Juan. Ito sabi ni San Juan, no? Uno-uno. Ganito sabihin natin, uno-uno. Sabi ni San Juan ay ganito, no? Ito ay pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanya inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanya sinugo. Ang layunin ng pagpapahayag na ito ay ipinakita
sa alipin ng Diyos upang ang mga bagay na malapit ng maganap. Okay? May mga malapit ng maganap. Ibig sabihin, ang pinakahuling sugo para malaman natin kung ano mangyayari sa mga huling araw, walang iba kundi si Heso Kristo. Okay, time Hindi na. naman time na. nahulaan ni Muhammad. Okay po. Diyan po nagtatapos ang presentation ng ating kapatid na si Denmark ng CFCAM. No? So, 7 minutes ang bibigay naman natin sa kaibigan natin si Ali Sultan ng Islam. Okay, ready ka na, Sir Ali? Okay, yes. Okay, 7 minutes for you. Your time starts now. Unang tanong, sinabi mo si Jesus ay huling sugo, hindi si Muhammad ang huling sugo. Ang tanong ko, mayroon bang nabanggit doon na huling sugo? Sa talata ni nilatag mo? Meron. Basahin mo ang Oo. talata. Okay, sabi po dito sa Confraternity Bible, okay, pakinggan po ninyo sa Confraternity Bible, sabi po ay ganito, no? Okay, sabi ay, Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, wait lang po, hanapin ko. Ito sabi diyan, ano? Hat in the last days is spoken to us by His Son, close and open parenthesis, who has sent Him in the last days, whom He had appointed her of all things. Ayan, sinugo daw sa mga huling araw. So, sugo siya sa huling araw. Sabi diyan. Oh. Next question. Question, bakit huling araw lang? Kasi maaring nagsalita si Jesus doon sa malapit na siyang mawala. Pero ang tanong, bakit walang nabanggit na huling sugo? Nabanggit doon, di ba? Sabi, si Kristo ay isinugo sa mga huling araw sa konteksto na malapit na ang paghuhukom. Walang nabanggit doon na si Jesus. Moderator, wala akong narinig doon na si Jesus ay siya ang huling sugo. Kasi ang nabanggit doon ay si Jesus ay sugo na nagsalita sa huling araw. Hindi ba? Nasaan yung tanong? Nasaan yung tanong doon? Ang tanong ko, bakit walang nabanggit doon na huling sugo? Kasi ang nabanggit doon, nagsalita lang si Jesus sa huling araw. Ang tanong ko, bakit walang huling sugo? Aba, malay ko sa nag-translate. Ang sabi doon eh, sugo sa mga huling araw. Wala naman ang kasunod yung huli. Okay, next question. Okay. Yung sinabi mong si Jesus, ito na lang. Si Muhammad ba, hindi ka ba maniniwala na binigyan siya ng aklat na Quran? Hindi siya binigyan ng aklat na Quran kasi yung Quran kopya lang din mula sa mga Hebrew fables, no? Mga kwento ng mga Hudyo, doon siya kumopya. At kilala ko kung sino nagsulat ng Quran. Alam ko kung sino nag-imbento niyan. Next question. Okay, next question. Hindi kaya ka sinungaling ka dahil sinabi mo na hindi ipinahayag ang Quran kay Muhammad? Hindi ako nagsisinungaling kasi alam ko mismo kung sino ang lumikha, nagsulat at nag-imbento ng Quran na yan. Next question. Okay, next question. Okay, iwanan ko na yan. Ang tanong, ano ba yung mga sinabi mo?
Yung sinabi mo, hindi magpaliban ang Panginoon sa kanyang pangako na parang magnanakaw. Bakit inihalimbawa mo ng magnanakaw si Jesus? Okay. Sa sinabi kong iyon, kapatid, yung Himera o last days ay initulad ko doon sa last days na binanggit doon po sa ikalawang Pedro 3:3 para malaman mo na iyon ay malapit na sa paghuhukom. Nagaya ng magnanakaw na hindi malalaman ng tao kung kailan yung paghuhukom. Next question. Pero kung salita ng Diyos ang Biblia, bakit niya ihahalin tulad ang propeta niya sa magnanakaw? Inihalin tulad niya dahil yung paghuhukom ay hindi nga malalaman ng Hindi ko marinig. tao kung kailan darating si Kristo. Ibig sabihin, no, kahit pa natutulog ka, pwedeng dumating si Kristo. Oh. Okay, next question. Yung sinabi mo, nagsalita si Jesus sa huling araw. Ano ba ang anong sinabi niya sa huling araw na sinabi mo? Yung ebanghelyo, iyon ang itinuturo ni Kristo. Yung ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sinasabi ni Kristo, pinangangaral niya. Wala nang iba. Yung sinabi mo, ang pahayag ni Jesus ay ipinakita sa alipin mga ang malapit na maganap pahayag ni Jesus ay ipinakita sa alipin ang malapit na maganap. Yon yung araw ng paghukom, no? Ganun lang bang sinabi ni Jesus? Opo, ang sinabi kasi ni Jesus sa Mateo 24:3, no? Ay nandoon yung mga signs of the times kung kailan siya darating, yung mga makikita ng mga tao kung kailan siya darating, no, at ano dapat gawin ng tao pag siya ay malapit na dumating, no. Next question. Next question. Ang sabi mo, si Muhammad ay bulaan propeta. Ang tanong ko, hindi ka ba maniniwala na si Muhammad ay nakaugnay sa lahi ni Prophet Abraham? Okay, time's up. Time's up. Okay, diyan po nagtatapos naman ang cross-examination ng ating affirmative na. Okay, by the way, bago tayo magpatuloy sa rebuttal, meron tayong 18 viewers sa live. At shoutout natin yung mga nasa comment section. Si Rafael Maligsay, ang sabi niya, ano ang basihan mo na dapat nating pagdebatihan? Una, di ka naniniwala sa Biblia. Ikalawa, hindi rin kami naniniwala sa Quran. Si Haribo Latif, sabi niya, si Moses, reply niya to kay kay Bill. Kay Bill yata. Si Moses o Musa, pero silang may biniyak. Si Muhammad, tiniyak niya ang buwan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Si Lorna Pahel, nangopya lang si Muhammad sa Biblia ng Kristiyano at iniiba-ibang nakasulat para matawag siya na relihiyon niya. So si Mylene Maano, so nag-shoutout lang siya kay Shemar June Kanila G. Si Lorna Pahel, sabi niya Islam 7th century, Christian 33 AD. So yan yung mga comments sa live section. So shoutout din natin mga nasa room. Siyempre si Bro Eric, si Bro Rasha, si May Mark, si Ryan, si Alan, at si Sidney, si John Ray, no? Si Edelosian, si Dick. Shoutout sa inyong lahat. Okay, so dadako na tayo doon sa sa rebuttal part,
So binibigyan natin ng 10 minutes na rebuttal ang ating affirmative na si Sir Ali Sultan. 10 minutes for you, Sir Ali. Ready ka na? Yes. Okay, 10 minutes. Your time starts now. Aking rebuttal, itong katunggali ko, sinasabi niya na yung Deuteronomy 18:18 ay hindi daw tumutukoy kay Muhammad dahil hindi daw Hudyo si Muhammad. Ngunit sinagot ko siya na si Muhammad ay siya ay sugo dahil nakaugnay din siya kay Abraham. At saka yung sinabi din niya na bakit daw si Muhammad ay nag-asawa ng 9 years old lamang. Tapos si Moses daw ay hindi 9 years old. Yun ay hindi kailangan ang pari-pariho ang mga inasawa nila. Ang importante, doon sa Deuteronomy 18:18 ay tinutukoy doon na katulad sila dahil nag-asawa si Moises at nag-asawa din si Muhammad. At isa rin ipapaliwanag ko yung tungkol doon sa pag-asawa ni Muhammad kasi ang mga iba ay inaatake nila si Muhammad dahil nag-asawa daw ng 6 years old. Ganito yan. Noong asawahin ni Muhammad si Aisha ay 6 years old, pinakasalan niya, tapos hindi niya isinama. Pinanatilin pa rin niya doon sa mga magulang niya, sina Abu Bakar. Noong nag-9 years old si Aisha, ay nagdalaga na, ganap ng dalaga, ay ibinigay ni Abu Bakar, tatay ni Aisha, kay Muhammad dahil dalaga na. Dumating na yung dalaw sa kanya. Dalaga na si Aisha. Kasi yung mga Arabo ay mga malalaking tao yan. Mga malalaking tao, madaling magdalaga. At isa pa, dahil ang nakaasawa sa kanya ay propeta, kaya binadali ng Allah na naging dalaga agad si Aisha. Yan. Kaya basag na yung nagsasabi na si Muhammad daw ay nag-asawa ng 9 years old. Walang problema doon kasi dalaga na eh. Madaling nagdalaga. At yung sinasabi din ng aking katunggali, ay tinanong ko sa kanya, bakit yung sinabi mo na si Jesus ang huling sugo? Nagbigay ka ng talata pero pinakinggan ko ay walang nabanggit doon na si Jesus ay huling sugo. Ang nakalagay lang doon ay si Jesus ay nagsalita sa huling araw, sa last day. Ganun lang. Tinanong kita, bakit walang nakalagay na huling sugo si Jesus? Sagot niya, malay ko sa nag-translate. Doon pa lang, basag na yung nanggagaling sa bibig niya. Yan. At itong katunggali ko, tinanong ko siya, bakit pinahayagan ng aklat na Quran si Muhammad? Sabi niya, hindi pinahayagan ng aklat na Quran si Muhammad. Ang Quran na yan ay kinopya doon sa mga kwento ng mga Hudyo. Nangopya si Muhammad doon sa mga tao. Yan ay malaking kasinungalingan. Lahat ng tao, kahit yung mga babaeng Muslim, lalo na yung mga pantas, mga maalam na Muslim, walang nakapagsabi na, si Muhammad ay nangopya sa Quran, nangopya sa mga Hudyo. Wala, kasinungalingan yan. Sabihin ko sa iyo, si Muhammad ay ipinahayag sa kanya ang Quran. Hindi niya salita ang Quran, hindi yan salita ni Muhammad. Iba yung hadis ni Muhammad. Ang Quran ay galing yan kay Allah. Magtanong-tanong ka. Itanong mo sa mga kaibigan mo, itanong mo sa mga Muslim, kung ano ba itong Quran. Ipinahayag ba ito kay Muhammad? Basag na yung galing sa bibig mo kasi wala kang nasabi na, wala kang nabanggit na tao na pinahayagan ng Quran. Wala. Si Muhammad, kay Muhammad ipinahayag ang Quran. Yan. Yung itinanong ko rin sa iyo, bakit diyan nakasulat sa Biblia
na yung nabanggit na hindi magpaliban ang Panginoon sa kanyang pangako na parang magnanakaw. Itinanong ko sa iyo, bakit inihalimbawa si Jesus ng parang magnanakaw? Ang sagot mo, dahil hindi malalaman ng mga tao ang yung huling katapusan ng mundo. Pero ang talata na ganito, dapat ang propeta si Jesus ay dapat hindi halimbawa sa magnanakaw. Basag pa rin yung nanggagaling sa bibig mo. Mahina. Yan. Kaya yung itinanong ko din sa iyo, ang pahayag ni Jesus ay ipinakita sa kanya, ipinakita sa alipin ang malapit na maganap ng pagkagunaw ng mundo. Tapos, ganun lang. Ibig sabihin, dapat nagbigay ka ng mga katibayan na si Jesus ay huling sugo. Kaya yan lang ang rebuttal ko kasi wala siyang maraming nabanggit eh. Yan lang ang babasagin ko. Wala naman siyang marami. I-wave ko na ang oras ko. Hanggang dito na lang. Okay, salamat sa rebuttal part ng ating affirmative na si Sir Ali Sultan. Okay, dahil daw wala masyadong sinabi ang ating negative, so i-wave na lang daw. Okay? So, syempre, shoutout doon sa mga viewers sa live. Okay, dahil dyan, dadako na tayo sa ating cross-examination mula sa negative side. Okay. Sir Denmar Santiago, ready ka na? Yes, ready na. Okay. Sir Rasha, pakilagay ng time. Your time starts now. Okay. Brother Ali, matanong ko lang ulit sa'yo. Itong nasa Isaiah 29:12 na binabanggit mo, ito ba si Muhammad? Oo o hindi? Oo, si Muhammad dahil yung nabigay ang aklat sa hindi marunong bumasa ay ang hindi marunong bumasa ay si Muhammad. Nabanggit yan sa Quran na siya ay hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Kaya siya yan. Yan din ang isinagot niya noong sabihin ni Angel Gabriel. Okay. Sunod kong tanong, Brother Ali, sang-ayon ka ba dito sa Isaiah chapter 29 verse 13 na ipinahahayag ng bawat mga labi yung pangalan ng Panginoon na Yahweh? Sang-ayon ka dito? Oo o hindi? Hindi ko nag-gets, pakiulit. Oo. Di ba kanina 12, versikulo 12 yung ating pinag-uusapan? Binaba ko Yes. lang sa 13. Sang-ayon ka ba na yung bawat mga labi dito ay pinahahayag yung pangalan ni Yahweh o yung Panginoon? Sumasang-ayon ka ba doon? Hindi. Hindi. Dahil si Muhammad ay hindi niya binanggit si Yahweh. At yung mga ibang mga propeta, hindi nila binabanggit si Yahweh. Okay. Dito sa 12 kasi sabi mo, okay. Sa 12 kasi sabi mo, dito ay si Muhammad. Ngayon, nung binasa natin yung 13, ito ay nagpapahayag ng pangalan ni Yahweh. Sabi mo, hindi binanggit ni Propeta Muhammad yung pangalang Yahweh. Tanong ko, Brother Ali, no? Ibig sabihin, hindi ito si Propeta Muhammad kasi hindi niya kilala si Yahweh. Oo o hindi? Doon sa Isaiah 29:12 ay si Muhammad. Ngunit diyan sa 13 ay hindi si Muhammad. Moderator's time. Okay, stop time. Pangalawang mo yan, Sir Ali Sultan. Second warning. Sagutin mo po ng categorical yes or no.
Categorical ang tanong niya. Pakisagot. Yes or no? Okay, pakiulit yung tanong, Sir Denmark. Okay, sabi mo Resume kasi, the time. hindi binabanggit ni Muhammad ang pangalang Yahweh. Ngayon, inaamin mo ba dito sa Isaiah chapter 29, 12 and 13, hindi si Muhammad yan kasi hindi niya naman kilala si Yahweh? O hindi? Hindi ko inaamin diyan sa 13. Ngunit doon sa 12 ay tumutukoy kay Muhammad dahil siya ang hindi marunong pumasa. Ang kinukuha ko lang na paniniwalaan ko ay doon sa 12. Yung 13 ay ibang tinutukoy diyan. Okay, next Hindi question. si Muhammad. Okay, next question. Next Kapag question. pa binabanggit natin sa Biblia halimbawa na hindi marunong bumasa, kay Muhammad lang ba nakatukoy yun? O hindi? Oo. Kasi ang nabanggit sa Quran ay si Muhammad ay hindi marunong bumasa. Kaya kung may nabanggit sa Biblia na binigyan ng aklat, ibig sabihin pinayagan ng aklat na hindi marunong bumasa ay si Muhammad yan. Si Muhammad yan. Ulitin ko yung tanong. Okay, next kasi question. hindi mo ata naintindihan yung tanong. Tanong ulitin ko. Ha? Pagka ba sinabi sa Biblia, huwag ka muna pupunta sa Quran, sa Biblia na hindi marunong bumasa, si Muhammad ba agad yon? O hindi? Oo, si Muhammad yon. Si Muhammad yon kasi nabanggit sa Quran. Dapat gumamit ako ng Quran kasi nasa source natin ng Quran at Biblia. Ang nabanggit sa Quran ay siya ay hindi marunong bumasa. Kaya kung mayroong hinulaan diyan sa Biblia na hindi marunong bumasa ay tumutukoy yung kay Muhammad. Okay, next Okay, question. tanong ko. Next question. Sa Biblia, sa Biblia muna tayo, wala munang lalabas. Sa Biblia, sinong mga tao, bigyan mo ko kahit isa lang, tao na hindi marunong bumasa? Wala akong mapangalanan na tao sa Biblia na hindi marunong bumasa. Ngunit pag may hula sa Biblia na binigyan ng aklat na hindi marunong bumasa, ay tumutukoy yun kay Muhammad kasi si Muhammad ang propetang hindi marunong bumasa. Okay. Next question. Next question. May nabasa ka bang Muhammad dito sa Isaiah chapter 29 verse 12? Meron o wala? Walang pangalan. Ngunit hinulaan diyan na nabigay ang aklat doon sa hindi marunong bumasa. Sinabi sa kanya, bumasa ka, sinagot niya, hindi ako marunong bumasa. Kaya si Muhammad yun dahil nangyari din yan nung ipahayag ni Anghel Gabriel kay Muhammad. Yung Quran, sinabi niya, hindi ako marunong bumasa. Next question. Tanong, Next question. nung isinugo ng Diyos si Moses, sinabi niya ba na sa Diyos na hindi siya marunong bumasa kaya ipinadala sa kanya si Aaron? O hindi? Hindi. Malamang si Moises ay marunong bumasa. Ngunit yung nabanggit doon sa Isaiah 29:12 na hindi marunong bumasa ay si Muhammad yun dahil propetang hindi marunong bumasa ay si Muhammad, hindi si Moises. Okay, tinatanggap mo rin Next ba question. na si Moses ay propetang hindi marunong bumasa? O hindi? Hindi ko tinatanggap na si Moises ay hindi marunong bumasa. Kasi ang pagkakaalam ko kay Moises ay marunong yan bumasa. Ang tinutukoy na hindi marunong bumasa ay si Muhammad yan, hindi si Moises. Okay. Next question. Okay, next question. Saang talata mo nabasa na si Moses marunong bumasa? Wala akong mabasa sa Biblia
o sa Quran na si Moises ay hindi rin marunong bumasa kasi ang nakasulat lang dito sa Quran ay si Muhammad lang ang hindi marunong bumasa. Ngunit Okay, ang time's up. pagkakaalam Time's ko, Time's up. Okay. Salamat sa course exam ng ating negative mula papunta sa affirmative. Okay, dadako naman tayo sa rebuttal part ng negative side. So, bibigyan Okay. natin ng 10 minutes para sa rebuttal, kapatid na Denmark. Okay Okay, po, ready na po. your time starts now. Okay, mga kapatid, no? Pinipilit niya pa rin si Muhammad kahit wala sa konteksto. Ano po? Pero bago ko puntahan yan, yung mga nasa konteksto na yan, gusto ko po munang basahin sa inyo, no? Yung ilang talata sa Quran. Oh? Dito po, no, yung si aking sinasabi na hindi si Muhammad ang binigyan ng Quran, kundi si Zain bin Thabit. O, sabi ni Zain bin Thabit ganito. Nakasulat po ito sa Sahih al-Bukhari, Book 66, Hadith number 6. Sabi dito, the Caliph Uthman ordered Sa'id bin Thabit, Sa'id bin Al-Has, Abdullah bin As-Subir, and Abdur Rahman bin Al-Harith bin Hasin to write the Quran in the form of book or mushaf, and said to them, in the case you disagree with Sa'id bin Thabit Al-Hasan regarding any dialect Arabic utterances of the Quran, then write it to the dialect of Quraysh, for the Quran was revealed in this dialect. So they did it narrated by Anas bin Malik. Oh, Tagalog. sabi kanino daw ni-reveal? Kanino ni-reveal? Ni-reveal ito kay Sa'id bin Thabit. Okay? So ayan according yan sa Islamic tradition, no? So hindi talaga binigyan yung binabanggit niyang propeta ng anumang kasulatan kasi nga siya rin mismo umamin hindi marunong bumasa. Okay? So ngayon, dito nga mga kapatid, banggitin natin yung talata, no, yung hindi niya maintindihan dito sa kanyang presentation. Yung aking daw binabanggit, yung may apoy, yung merong sa demonyo daw. Okay, babanggitin ko po 'yan, no, para maliwanag sa kanya. Okay, basahin po natin ito, no. According po dito sa Sahih al-Bukhari, volume 6, book 60, number 475. Sabi dito, once Allah Apostle Muhammad became sick and not offer his night prayer for the 2 or 3 nights, a lady, a wife of Abu al-Lahab, come and said, O Muhammad, I think that Satan has forsaken you, for I have seen him with you for 2 to 3 nights. Kitan mo? Kasama niya pala. Sabi niya, no? Ni-report ito. Sabi, I think that Satan has forsaken you, for I have seen you. Seen him with you. Na kasama niya. Sino? Si Satan. Oh my God. Kayo po, mag-isip-isip kayo. No? Ngayon, dito sa isa pang Sahih, hadith number 218:14, sabi dito, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, and said, each of you has hovered himself a companion from the demons. They said, even you, the messenger of Allah. The prophet said, even me. Ibig sabihin, kahit pala siya aminado that he has the companion from the demon. May kasama siya na mula na kampon ng demon, no? Kaya ito si Ali ay mukhang demon din. Kasi companion no? He has forsaken you with Satan. Nakita niya, no? Ayan. So ayan yung ating mga mababasa, no? I-refute naman natin siya dito sa kanyang sinasabi. So dito, mga kapatid, dito po sa Deuteronomy 18:18, halata na po tinatanong ko siya kanina, saan nanggaling yung propeta? No? Saan nanggaling yung propeta? Basahin natin. No, kaya mula sa kanila, sinong kanila ito? Kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang
katulad mo, sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Okay? Sino ang kinatuparan, no, ng propetang iyan? Dito rin po sa aklat ng mga gawa natin mababasa. No, sa Biblia din mismo, ang Biblia din mismo ang magsasabi. O ito ha, Gawa 3:22, sabi dito, sapagkat sinabi ni Moses, mula sa inyo, ang Panginoon ng Diyos ay pipili para sa inyo na isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Sino itong propetang ito? Ang propetang ito, tuloy natin sa 26. Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya'y unang sinugo upang pagpalain kayo, tulungan tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Sino yung binuhay muli ng Diyos? Sino yung muling binuhay ng Diyos, kapatid na Ali? Basahin natin sa Biblia. Sino yung muling binuhay na siyang propetang katulad ni Moses? Okay, sabi dito, no? Ayan. Sabi dito ni apostol, no, yung kanyang isang apostol dito sa Gawa 2:32, no? Apostol San Pedro, sabi niya dito, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami lahat sa pangyayaring ito. So yung kinatuparan pala ng sinasabing Deuteronomy 18:18, hindi yung kanyang propeta, kundi si Jesus, no? Doon sa Isaiah 29:12, sabi niya doon, no, ito daw ay yung kanyang propetang ipinagtatanggol. No, hindi nagpapahayag ng pangalan ni Yahweh. Hindi niya nga kilala si Yahweh. Ibig sabihin, hindi pala ito. Tingnan mo ha, basahin ko yung 13. Sasabihin naman ni Yahweh, sa isang salita lamang malapit sa akin ang mga ito. At sa bibig lamang nila ako ginagalang, sapagkat inilayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao kanilang paglilingkod. O sige, wala nang pagtatalo. No? Hindi niya talaga kilala tong si Yahweh na ito, no? So hindi talaga ito. Kasi sabi doon sa bibig nila lamang nila ako ginagalang. Paano siya gagalangin, no? Sabi dito ganito. Basahin natin yung talata yung kasunod. Ito ha. Gaya nito. Yung kasunod ng mga talata pag binasa natin, mga kapatid, makikita ninyo, ayan sabi nila, no? Binabaliktad din niyo ang katotohanan. Masasabi ba ng palayok sa gumagawa nito, hindi naman ikaw ang humugi sa akin? At masasabi ba ng nilikha sa lumikha sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa? So ibig sabihin, ang pagrespeto, paggalang doon kay Yahweh, ay yung wag siyang i-questionin na bilang manlilikha. No? Hindi niya nga kilala si Yahweh. So ibig sabihin, hindi ito patungkol sa kanya. Ano? Ayun yung pinaka-bottom line doon. Ngayon, mga kapatid, dito po sa isang hadith, no, mababasa natin, itong kanyang propeta, no, sinakal ng isang anghel sa kuweba ng Hera, no? At itong propetang ito, ang propetang ito ay nangopya sa fables ng mga Hudyo, no? Nangopya, no? At tapos, itong propetang ito ay pinakasalan niya yung asawa ng kanyang anak. Okay? Yung sabi nga dito, no, he marries his adopted son's wife. Okay? Yung asawa ng kanyang anak. Ba, kalahin mo, inagawan pa yung anak ng kanyang asawa? Bihira naman, no? So, ngayon, sabi dito, no, pinakasalan din niya si Isha. So, talagang ang daming asawa. Ang daming asawa, no? Okay. So, pagdating diyan, labag yun sa utos ng Diyos na dapat isa lamang ang asawa. Yan, ha? Labag yan. So, paano maging sugo yan kung lumalabag sa utos? Okay, sabi niya, doon sa kanyang presentation, paano? Si Jesus daw ay sinugo lang sa Israel. Hindi po, mga kapatid. Pag binasa ninyo yung Juan 3:6, no, sabi doon, dahil sa pag-ibig ng Ama, sa sanglibutan ay isinugo niya ang kanyang anak. No?
Saan? Sa sanglibutan. Sinugo niya, hindi lang sa Israel. No? Sa sanglibutan. Para matubos ang kasalanan ng sanglibutan. So yan lamang yung aking rebuttal. Mamaya na yung iba kasi may pasasabugin pa ako mamaya-maya, no, sa aking conclusion. Kaya mga kapatid, patuloy kayong makinig ng tunay na aral, no? At pakinggan ninyo ang katotohanan na siya magpapalaya sa inyo, sabi ni Jesus sa Juan 8:32, no? At doon din sa Mateo, sabi doon, no, huwag kayong maniniwala sa mga nagpapakilalang propeta, sila ay Juan. Time. Okay, dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng negative side. So, dadako naman tayo sa pagtatanong ng affirmative para sa negative. Okay? Sir Ali Sultan, ready ka na? Yes, ready. Okay, your time starts now. Okay. Yung sinabi mo na sandali. Saan na ba yun? Yung sinabi mo Bro Rashay, na si Yahweh wait lang. ay Yung isinugo. time natin, yung timer natin. Wait lang. Bro Rash, check nung time. Okay, your time starts now. Yung sinabi mo na si Yahweh ay isinugo niya si Jesus sa sanglibutan. Sabi mo, si Jesus ay sugo sa buong mundo. Ang tanong ko, naniniwala ka ba doon sa Matthew 15:24? Yes, naniniwala ako. Oo, kasi mayroong spiritual na Israel ngayon. Tayo yon dahil tayo ay naalipin sa kasalanan na pinalalaya ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Next question. Okay, next question. Kung naniniwala ka na si Jesus, kung naniniwala ka doon sa 15:24, ang nakalagay doon, sinabi ni Jesus, ako ay sugo lamang sa bayan ng Israel. Hindi, kung naniniwala ka, inamin mo na si Jesus ay doon lang isinugo sa bayan ng Israel, sa bayan ng diyan sa Palestine, Israel. Okay. Unang-una, mali. Kasi pag sinabi sa Biblia, mayroong bagong Israel ngayon, ang mga Kristiyano. Sapagkat gaya ng mga Israelita, sila din ay naalipin. Naalipin naman sila sa kasalanan. Kaya nga sila ay palalayain ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang bagong Israel, ulitin ko, mga Kristiyano. Next question. Next question. Saan mo nakalap na ang mga Kristiyano ay bagong Israel? Sa Biblia mismo. Kasi nga, yung sa Colossus 2:17, ang lahat ng mga bagay na nabanggit sa Biblia ay katuparan ay si Kristo. No? Si Kristo at ang kanyang mga sinakupan gaya ng mga Kristiyano noong kanyang panahon. Next question. Okay, iwanan ko na Next yan. question. Yung sinabi mo na si Muhammad ay inasawa niya yung nahiwalayan ng adopted son niya. Ang tanong ko, tunay ba niyang anak yung adopted son niya? Yes, legally kasi nga inadopt niya eh. Oh, 'di ba? Legally adopted, anak niya pa rin. Kahit anong mangyari. May next Yeah. question. Yung sinabi mo na mayroong hadis na si Anghel Gabriel ay nung makita niya si Muhammad ay sinakal niya. Alam mo ba ang kwento? Di ba ang totoo diyan sa kwento na yan, nung una silang makita ay niyakap niya si Muhammad. Hindi niya sinakal. Kaya ang tanong ko,
Hindi ba niyakap niya si Muhammad? Ang sabi kasi doon, sinakal eh. So, basahin mo sa akin na niyakap siya. No? Para maniwala ako sa iyo. Ah, mayroon akong Next question. mayroon akong mga kasesehan dyan tungkol kay Muhammad. Pero hindi ko pa nadala. Pero iwanan ko na yan. Kayaan ko na lang yan. Okay, okay. Okay. Yung sinabi mo na sinabi kay Moises, sinabi ng Diyos, pipili siya ng propeta. Ang iniisip mo ay si Jesus. Ang tanong ko, si Jesus ba, ipinanganak ba siyang karaniwan na katulad ni Moises? Gets mo, ulitin ko. Paano karaniwan? Hindi siya karaniwan tao. Hindi siya pakiulit karaniwan yung tao. lang. Special siyang tao. Kasi si Moises ay pipili ang Diyos ng katulad ni Moises. Si Moises ay ipinanganak na karaniwan, mayroong nanay at mayroong tatay. Kaya katulad sila ni Muhammad. Tapos si Jesus ay hindi karaniwan dahil mayroon siyang nanay ngunit wala siyang tatay. Ang tanong ko, si Jesus mayroon ba siyang tatay? Meron. Meron. No? Ang Espiritu Santo, esposo ni Santa Maria. No? Legally, si San Jose din ay ama ni Jesus. Next question. Okay, next question. Paano ba binuntis ni Espiritu si Moises? Si Maria. Paano ba binuntis ni Espiritu si Maria? Ang sabi sa talata, nililiman ng Espiritu Santo si Santa Maria at sila'y naging isa at nagbunga ang kanilang pagmamahalan kasi mahal ni Maria ang Diyos at mahal siya ng Diyos. Gaya ng Diyos Espiritu Santo, bumaba sa kanya at sila ay nagkaroon ng bunga na yun ay si Jesucristo. Next question. Magkaiba kasi ang sa Quran ay inutusan ng Allah si Anghel Gabriel na kumuha siya ng kaluluwa tapos inihipan kay Maria. Pero sa inyo, nililiman ng Espiritu na galing sa langit si Maria tapos nung umalis si Espiritu ay nabuntis si Maria. Kung ganon, hindi ba bastos na pinatungan ng Espiritu si Maria tapos nung umalis ang Espiritu ay nabuntis si Maria? Hindi ba yun bastos? Parang sinex niya si Maria eh. Hindi bastos yun. Kasi sabi nga ng Diyos Hail, full of grace, no? Sabi ng full of grace, you are highly favored. Ikaw ay lubos na pinapaboran ng Diyos. Okay, Hindi bastos. Time na po, time na. So diyan nagtatapos ang ating course examination ng affirmative para sa negative side. Okay, so check lang natin yung live, no? So shoutout ulit dun sa mga nasa live bago tayo mag final conclusion. So batiin natin yung mga nasa room ngayon. Shoutout kay Ipahayag Moang, kay May Mark, kay Ma'am Ezra, Ma'am Alicia, at kay Sir Eric, Sir John Ray, Sir Ryan, at syempre yung nagdidebatin dalawa, ang ating Sir Ali at Sir Denmark. Okay, so huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel, Debaters Convention Official sa YouTube. And ganun din, i-follow nyo kami o like nyo yung aming page sa Debaters Convention page. At ganun din, no? If you want to avail the DevCon t-shirt o DevCon polo shirt saka mug, just message us, no? Directly. Ganun din sa Shopee,
meron tayo sa Shopee. No? So, message lang kayo, itype nyo lang yung Debaters Convention. Okay? So, tingnan natin sa comments section bago sila magkaroon ng battle ng final conclusion, sorry. Okay. Check lang natin, So, 16 viewers. Meron tayong 16 viewers. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Check natin yan, 16 viewers. Okay, shoutout kay Alin din. Resurrection. Magandang makinig, sabi niya. Sabi naman dito ni Lorna, si Lorna pa rin. Lorna Pahel, no? Shoutout kay Harold J. At sabi ni Ate Lorna Pahel, namatay at muling nabuhay siya, hindi namatay hanggang ngayon. Ayan, so alam ko may nagpapa-shoutout na nanonood from Dubai pa yata. Sorry, no. Parang shoutout naman kay Rafael Maligsay. No? Sabi niya, hi, may regala, wala. So 18 viewers tayo, no? Medyo tayo ngayon. Kaya salamat sa inyong pagtangkilik sa Debaters Convention. Okay, without further ado, so bibigay na natin sa nakaugalian natin, mauna dito ang ang negative side. Mauna ang negative side for final conclusion. Okay. Okay, Sir Denmar, 5 minutes for you. Yes po. Your time starts now. Okay, dito po sa Surah, mga kapatid, sa 22 verse 52 and Surah chapter 53 verse 9 to 10, no, yung mga corresponding tafsir. Tandaan niyo, tafsir, ito yung pinaka-accurate variant ng Quran. No? So hindi niya pwede sabihin fake hadith itong binabasa ko, no? So dito sa mga talatang itong binasa ko, Muhammad mentioned the goddesses, aka the daughters of Allah. So meron palang mga Diyos-Diyosan si Allah. Si Muhammad bukod si Allah, no? Then sabi din dito, bukod din dito, no, itong Diyos ng propeta na pinagtatanggol ni Ali. Wait lang po, maingay. Sino po yung maingay? Hindi ako. Paki-mute po. Mute po muna tayo para marinig ninyo. Stop time muna, stop time. Anong version? Paki-suyo po, paki-off mic. Okay, sige. go ahead, Bro Denmar. Tuloy na po ako. Okay, so, dito po sa First Encyclopedia of Islam by E.J. Brill noong 1987, page 302, consider what the pagan Arabians did to worship their moon god Allah. They prayed while bowing towards Kaaba in the house of Allah in Mecca. That house is made by meteorite, a stone from space. The pagan Arabs before the time of Muhammad accepted in worship after a passion a supreme God called Allah. Okay? This is a pagan practice. No? Mga pagano kung kumikilala dito sa Diyos na ito. Na yung Diyos niya na tinatawag na Allah. Okay? So ngayon, no? Pansinin din ninyo, no, mga kapatid, itong kanyang propeta, kaya hindi ito sugo no? Bakit? Kasi ito po ay nangopya mula sa mga Hudyo. Meron po ako ditong aklat, no? Yung ang title ay How Judaism Influence Islam. Pero hindi ko po mababasa ito ng buo. No, ito po ay sulat ng mga iskolar ng mga Hudyo na sila ay nag-identify na yung propeta ng Islam ay nangopya talaga sa kanila, ano? So next natin dito, no, dito din mga kapatid sa kanilang dathalain mismo, no. Okay? Yan. Ang kanyang dathalain mismo na gaya ng Sahih Hadith, ayan ay very authentic. No, very authentic yan pag sinabi nating Sahih Hasan Hadith, ayan, authentic din yan, no? Hindi yan pwedeng palulusutan, no? So kapag binasa natin yan, no, yung mga yan, hindi dapat niya tututulan kasi iyan ay
yan talaga ay ano, no? Katulad nito, no? Katulad nito, sabi ng isang by Hafs and Sulman al-Sadi noong 90 to 180 AD, sabi niya, no? He copied other scholars' book and put their material in his own. He borrowed the book from Suhaba but did not return it. O sabi pala ni Hafs Suleiman al-Sahad, nangopya, kumuha ng material, hindi ibinalik. Kita mo? O, so papaano yan? O, kinokopya pala yung Quran. So, paano magiging huling sugo? Yan ang revelation, kinopya. Kinopya lang. O. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung muling propeta na sinasabi niya, nangongopya. Okay? Yan ay part lang ng libro na aking binasa, no? Yan ay isang Muslim din, no? So, sila magdidebate kung tututulan niya yung binasa ko, no? Hindi na ako yung kadebate niya. Okay? So ngayon, meron din silang katuruan, mga kapatid, na sa relihiyon nila, doon lamang matatagpuan daw ang kaligtasan. Eh bakit meron pa rin maiimpyerno? O sabi dito sa Sahih Muslim Book 1, Hadith 398, no, yung tatay na inire-report ni Anas, no, sabi diyan, verily a messenger of Allah, where is my father? He said, he is in the fire. When he turned away, the prophet called him and said, verily your father Abdullah and my father are in the fire. Okay, so inaangkin pala nitong propeta nila na si Abdullah at saka yung kanyang tatay mismo nasa apoy, nasa impyerno. Kita mo? Meron palang tatay yung propeta na nasa impyerno. Maliwanag ay, no, sabi, verily your father Abdullah and my father are in the fire. Kita nyo? O, basahin pa natin. Time's up. Time's up. Time's up. So, diyan nagtatapos ang final conclusion ng ating kapatid na si Denmar Santiago. Okay, dadako naman tayo sa affirmative dun sa huling stand. Sir Ali Sultan, pwede ka na? Yes, pwede. Okay, your time starts now. Okay, aking konklusyon, itong katunggali ko, hindi niya nangabasag yung mga ipinaliwanag ko sa yung kanina. Dahil nabanggit sa Quran na si Muhammad ay huling sugo, hindi niya nabasag yun. At yung sinabi ko rin, itinanong ko rin sa kanya, naniniwala ba siya doon sa si Jesus ay sugo lamang sa bayan ng Israel. Doon sa Matthew 15:24, sinabi ni Jesus, ako ay sugo lamang sa mga topang nangaligaw sa bayan ng Israel. Hindi niyo nabasag? Sabi niya, oo, pinaniniwalaan ko yan. Kung ganon, ay pwede rin tapos na doon. Ito pa, itinanong ko rin sa kanya itong kanina. Sinabi ko, kung si Jesus ay huling sugo, bakit ang nabanggit mo lang diyan sa talata mo ay si Jesus ay nagsalita doon sa huling araw? Itinanong ko sa kanya, bakit walang nabanggit na huling sugo si Jesus? Sagot niya, malay ko sa nag-translate. Ay doon pa lang tapos na yan. Kasi doon daw, malay niya daw sa nag-translate. Kasi bakit? Hindi daw nabanggit na huling sugo si Muhammad. Dahil doon ay, kahit doon lang ay pabor sa akin. Kaya bubasagin ko muna itong mga galing sa bibig niya kasi nangabasag ko yung sinabi niya na bakit si Muhammad ay inasawan niya yung ampon, nahiwalay ng ampon niya. Nabasag ko na yun kasi sinabi ko sa Islam, yung nahiwalayan ng ampon, pag umabot ng edad, 3 months, ay pwede pakasalan yung nahiwalayan ng ampon. Kasi hindi niya yung tunay na anak eh. Itinanong ko sa kanya din,
ano ba yan? Tunay na, yung ampon ba, tunay bang anak? Sabi niya, oo, tunay na anak yan. Kasinungalingan yan. Ang tunay na anak, yung galing sa laman, yun ang tunay na anak. Yung kinuha mong anak, hindi mo yung tunay na anak. Magkaiba yung ampon at saka tunay na anak. Kaya dahil sa basag na yung galing sa bibig mo kasi hindi tunay na anak yung ampon. Maniwala ka. Itanong mo yan sa mga kaibigan mo. Yung sinabi mo rin na yung Quran hindi pinahayag kay Muhammad. Basag na galing sa bibig mo. Walang Muslim na nakapagsabi na ang Quran ay hindi pinahayag kay Muhammad. Yan. Dapat ay yung mga banat mo ngayon, sinabi mo, mga pagano ang kumikilala kay Allah, ngunit doon mo kinalap sa encyclopedia, di ba? Encyclopedia. Yung encyclopedia, sinulat yan ng mga kaper. Tapos, initala nila doon na ang kumikilala kay Allah ay pagano. Walang problema diyan kung ganun lang. Basag na yung nanggagaling sa bibig mo kasi encyclopedia pa lang kinuhanan mo. Yan. Yung sinasabi mo, mayroon kang inilabas na hadis. Itong si Hafs Suleiman. Ang nagpalabas daw, si Hafs Suleiman, sinabi daw niya, nangupya ng material si Muhammad, kumuha ng material si Muhammad, tapos hindi niya ibinalik, tapos kinopya niya yun. Fake din yan. Paano makapangupya si Muhammad sa hindi siya marunong bumasa eh? Sabihin ko sa iyo, walang ni isang Muslim sa panahon ni Muhammad, yung mga sahaba niya, mga kasamahan niya, walang ni isang nakapagsabi na si Muhammad ay nangupya doon sa mga Hudyo o nangupya doon sa mga Biblia ng mga Kristiyano. Walang nakapagsabi sa panahon ni Muhammad, sa mga sahaba, hanggang ngayon sa mga ulama, mga maalam sa Islam, pati yung mga ordinaryong Muslim, walang nakapagsabi na si Muhammad ay kinopya niya ang Biblia o kinopya niya ang Taurah. Kasi ang Quran ay ipinahahayag yan kay Muhammad. Iniabot yan ni Anghel Gabriel. Inire-recite ni Anghel Gabriel kay Muhammad. Ay yung sinasabi mo rin na ano ba yung mga yung sinasabi mo rin, narinig ko rin sa iyo. Sir Ali Sultan, time na okay. po ang last standing niya. Okay? So, diyan nagtatapos ang final conclusion ng affirmative side. Patutunayan ko na si Muhammad ang huling sugo na propeta at hindi si Jesus. So, yan po yung topic ngayong gabi. So, bahala na mga manonood o nakikinig parang sa pag-uusga kung alin ang mas matimbang. Salamat sa mga nanood dyan. At syempre, ulitin natin. No? So, abangan nyo yung mga susunod na mga debate sa Debaters Convention page. At syempre, mayroon kaming i-announce lang namin. Mayroon kaming face-to-face debate. So, sa Sunday, meron ulit kami sa Jesus Christ Rock Revelation. So, nandun ulit ang ating kapatid na si Sir Denmar Santiago ng CF Clamp, no? So, abangan nyo rin yung mga iba pang mga updates ng Debaters Convention. So, ulit, shout out sa lahat ng narito sa room. Si Ate Ezra, Ryan, Sir Eric, John Ray, Alicia, at syempre yung dalawang debaters. At syempre, ang ating admin, si Rasha. Okay, so 1 minute para dun sa huling pasasalamat. Mauna si Sir Ali. Sir Ali, go, 1 minute. Yes. Nagpapasalamat ako sa Debaters Convention at dito sa moderator natin. Pati itong nandito sa Rome. Lalo lang dyan kay si Ems. Pansin ko kanina, nandiyan si Ems. At saka itong katunggali ko, si Denmar. At lahat ng nakinig sa mga Muslim, salam sa inyo. Sa mga Igan Kristiyano, magandang gabi sa inyo.
Dinmar, pagpasensyaan mo kung may narinig ka sa akin na mga hindi kaaya-aya, isipin lang natin na ito ay mga pananampalataya lang, mga usapin pananampalataya. Yan lang. Okay, salamat Sir Ali. At nadako tayo kay Sir Ded. 1 minute Okay. for you. Your time starts. Isang magandang gabi ulit sa ating lahat mga kapatid. No, unang-una pinasasalamatan natin ang Diyos, no, para sa pagkahayag ng katotohanan ito na ngayon niyo po narinig po sa amin. At ito po nawa ay pakinabangan ng lahat. At pinasasalamatan natin yun nandito sa Debaters Convention sa lahat ng admin, lalo na kay Pastor Ferdinand na kahit masama yung pakiramdam nag-moderate, kay Brother Rasha na napakasipag kahit gabi na nagre-record. So, ayan, nagpapasalamat din tayo kay Ali na ating kausap na mabait. Mabait yan na ating kausap at kaibigan natin. No? At higit sa lahat, pinasasalamatan natin yung pamunuan ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines sa pangunguna po ng aming founder, Brother Fernand Presilas Jr., si FPJ, no, ang aming external vice president, si Brother Alfie Java, yung aming national organizer, si Brother John Yona, at sa iba pang mga organizers and regional presidents or organizer, maraming salamat po. At ito po ang inyong lingkod, si Brother Denmar Santiago. Meron po akong YouTube. Hanapin lamang po ninyo Brother Denmar Santiago MI sa YouTube. Suportahan niyo po yan sapagkat may tutulungan tayong foundation kapag tayo ay na-monetize na sa YouTube. Yon. So thank you so much po sa ating lahat. At God bless sa mga nanonood at manonood pa ng discussion na ito sa Facebook. Thank you so much po. Okay, salamat Bodenmark, Sir Ali, sa inyo pong pasasalamat. So, siyempre, salamat sa nag-record at kay Admin Rasha. No? Salamat sa mga sumubaybay, nakasama natin ngayong gabi. At muli, ito yung Debaters Convention live. Patutunayan ko na ang huling sugo ay si Muhammad at hindi si Jesus. So yan po ang topic ngayon. Okay? At mula sa Debaters Convention, sa lahat ng admin, kami po ay nagpapaalam at magandang gabi sa inyo lahat.